lahat. 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education na parehong hawak ni VP Sara Duterte, ililipat ang pondo sa mga ahensyang direktang nagbabantay sa national security, partikular sa West Philippine Sea. Ang buong detalye, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Defense Secretary Gibo Teodoro bumwelta sa babala ng China na huwag daw tayong maghanap ng gulo kasunod ng pagputol natin sa floating barriers ng China sa Panatag Shoal. Hindi po tayo nagpro-provoke sa kanila. Sila po nangunguna. Sila po ang maharang ng ating mangingisda. dalawang low-pressure area binabantayan ng Pag-asa. Isa sa mga ito posibleng maging bagyo sa darating na weekend. Bureau of Immigration gagamit na ng AI sa screening ng mga pasahero sa airport. MTRCB Chairperson Lala Soto nag-inhibit sa mga reklamong kinakaharap ng mga noontime show. EAT nag-sorry na kaugnay sa lubid joke ni Joey De Leon. Alex Ayala pinutol na ang 17-year medal drought ng Pilipinas sa tennis sa Asian Games. At SB19 at si Sandara Park may patikim sa kanilang inaabangang collab. Lumusot na po ngayong gabi sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas para sa 2024 National Budget. Kanina lamang sinabi ng Kongreso na kasamang tatanggalan ng confidential funds ang Office of the Vice President at ang DepEd. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline na balitang yan si Mara Enriquez. Bok, so ano nangyari? Tinanggal nga ba ang confidential funds ng OVP at ng DepEd sa pinasang bill ng Kongreso? Bog, pasado alas 10 nga ngayong gabi nang aprubahan sa ikatlo at huling pagbasa itong House Bill number 8980 o yung 2024 General Appropriations Bill. Ito yung proposed 5.768 trillion national budget para nga sa 2024. Nasa 296 yung bumotong pabor habang 3 naman yung tumutol na mula sa Makabayan Bloc. Actually, bago pa nga magbotohan, nagkaroon pa ng konting pag-iinit nung i-raise ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang isang point of order na kini-question niya nga ito nga bakit sinertify as urgent yung pagpasa ng panukalang batas gayong wala namang public emergency o calamity pero umusad na rin nga yung botohan. Samantala bumotong yes naman si Albay Representative Ed Silagman with reservations. Gusto niyang alisin nga yung confidential funds mula sa mga ahensya o opisina na wala namang mandato na may kinalaman o kailangan ng secret funds. Gusto niyang i-reallocate yung mga CIF sa edukasyon, sa health at social services. Gusto rin niya sanang ilimita ang confidential at intel funds kahit ang ahensya ay entitled dito. Samantala, Bok, tama ka nga, no? Sinabi nga kanina ng liderato ng Kamara sa pangunguna nga ni House Appropriations Chair Elzaldico na tatanggalin itong nga 650 million pesos na confidential funds ng DepEd at ng OVP dahil nga para ibigay doon sa mga ahensya na nangangailangan sa pagtugon nga sa issue dito nga sa West Philippine Sea. Bubuo pa nga nung four-man committee na tinatawag na small committee na magre-resolve nga nitong mga individual amendments at sa pangunguna ni Appropriations Chair Zaldico. Okay, Bok, balikan ko lang ng konti. So let's go through the process para lang malinaw sa lahat because not everybody is familiar or interested in the budget process. Okay, so ang sinabi ng Kongreso kanina this morning at malinaw yun, nagposisyon ng Kongreso na tatanggalin yung confidential funds na nakalaan sa mga ahensya na walang kinalaman sa intelligence at seguridad, including yung OVP, yung Vice President sa office, at yung DepEd. So that was the commitment this morning. Pero yung pinasa ngayong gabi ng Kongreso, buo pa rin yung perang yan. At bumuo siya ng isang komite na
magre-revise, mag-amend. So kailan yung amendment ipapasok kung pinasa na yung bill na yan? Kailan ihahabol yan? At paano gagawin yung amendment? Wala pang pinal ngayon, Bok, no, na kung ano man nga yung laman. Pero ang posisyon ngayon ng liderato ng Kamara sa pangunguna nga nitong mga political leaders, yung commitment nila, no, yung plano nga natanggalin, kabilang ang OVP at ang DepEd na confidential funds, yung 650 million na to. At ang hinihintay talaga natin, Bok, yung magkakaalaman talaga, kapag nag-convene na yung Senado at Kamara sa tinatawag nga nating Bicameral Conference Committee na mangyayari yan sa November pa, no? I think last week ng November o first week yan ng December. Dito pa magkakaalaman kasi, Bok, pagkatapos dito sa Kamara, kung ano man yung mga napag-usapan o yung natapos nilang bersyon, itatransmit ito sa Senado at mayroon din sariling bersyon ang Senado. Ngayon dito sa Bicameral Conference Committee, dito nila pagkakasunduin yung kanilang mga differences, no? Yung pagkakaiba ng kanilang mga bersyon at doon pa magkakaalaman talaga kung matatanggalan ba ang isang ahensya like the OVP or DepEd ng kanilang confidential funds. Bok, para lang tuloy yung train of thought natin. So, Bok, ang ibig mong sabihin, yung banta ng Kongreso kanina na tanggalin yung confidential funds ng OVP tsaka ng DepEd, hindi tinuloy. Pero balak nilang ituloy yan doon pa lang sa BICAM Committee sa Disyembre. That's 2 months from now, That's a long time from now. Doon pa talaga magkakaalaman, magkakaroon ng pinal na makikita natin talaga kung mayroon nga bang pagtatanggal. At kasi kanina kung makikita natin, ito ay commitment. No, commitment yung pinakita ng liderato ng Kamara na aalisin nga nila yung 650 million. Kabilang ito doon pa sa ibang civilian agencies na balak nilang tanggalan at ilipat nga sa mas nangangailangang mga ahensya para nga sa pagtatanggol ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. So what we have right now is titingnan pa natin talaga, no, doon sa Bicameral Conference Committee kung talaga bang matatanggalan ng pondo itong mga ahensya dahil tandaan natin doon sa pahayag din ni Chairman Zaldico, meron pa silang ibang titignan. Sorry. So what you're saying is that ang banta nilang tanggalin ng perang yan, mangyayari pa lang kung sakali sa Disyembre. Kung sakali. Tama ba? Doon na natin makikita kung talaga bang mawawala yung kanilang confidential funds. And si OVP, si Vice President Sara Duterte, sinabi naman niya na talagang they will defer doon sa wisdom ng Kongreso, no, kung tatanggalan sila o i-retain nila. Teka, hahabol lang ako habang nandiyan kayo. So from your reading, they are determined to push this through? Was there consensus in Congress na tanggalan, at least for today, September 27, ba? 27, may consensus ang Kongreso na tanggalan ng confidential funds ang Vice Presidente. Tama ba? Is that a consensus? Tama ka dyan, Bok. Yan nga yung line na nakikita natin na talagang tinutumbok ngayon ng liderato ng Kamara. Kasi iba't ibang liderato, iba't ibang political party leaders na nga yung nag-commit na talagang bubuhusan na lang nila ng pondo nga itong mga ahensya na mas nangangailangan at aalisan itong mga civilian agencies at inuna na nga nilang banggitin yung opisina ni Vice Presidente Sara Duterte at ang Department of Education. I only make a point of the timetables kasi between now and December, ang daming pwede mangyari. December nila balak tanggalin talaga kung sakali sa BICAM. Between now and December, ang daming pwede mangyari. Pwede matanggal si Speaker. Pwedeng magbago ihip ng hangin. This is politics, Well, abangan natin yan, Bok. Pero sa ngayon, matibay ang commitment ng liderato ng Kamara na bigay natin yung confidential funds sa mas nangangailangang mga ahensya. Okay. Maraming salamat, Maria Enriquez. Bago lumusot sa Kamara ang panukalang 2024 national budget, binigyang diin ang minorya na hindi talaga dapat bigyan ng confidential funds ang Office of the Vice President. Binabulaan na naman ng OVP na naubos nila ang 125 million pesos na confidential funds noong 2022 sa loob lang ng 11 araw. Nagbabalik si Marian Enriquez. Sa isang joint statement na nilagdaan ng mga leader ng Lakas CMD, NPC, Nationalista, PDP Laban, NUP at Partylist Coalition Foundation Incorporated, nagkasundo ang mga mambabatas na ilipat ang confidential at intelligence funds mula sa mga ahensyang wala namang direktang kinalaman sa pagbibigay proteksyon at seguridad sa bansa.
Kabilang ang hiling na 650 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd sa 2024 sa mga i-realign ng Kamara para ibigay sa mga ahensyang nakatutok sa banta sa West Philippine Sea. Ilan sa mga nabanggit na opisinang target dagdagan ng budget ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA, National Security Council, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kaya sa pagsalang kanina sa plenaryo ng budget ng Office of the Vice President na dinaluhan mismo ni VP Sara Duterte, tanong ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. So walang magiging violent reaction pag tinanggal. Halimbawa, yung 500 na confidential funds sa Office of the Vice President. Hindi ito diretsahang sinagot ng sponsor ng budget ng OVP na si Davao de Oro Representative Maria Carmen Zamora. The Office of the Vice President is firm in its stand that they believe that the office can only propose on how they will do their job. And as to the approval of the proposed funding and budget, they submit to the wisdom and discretion of Congress. Binigyang diin ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na dapat ibasura ang hiling na confidential funds ng OVP dahil wala naman daw itong kinalaman para protektahan ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Pero giit ni Zamora, it is not solely for the West Philippine Sea, and other use of confidential fund is not limited to West Philippine Sea, but also includes surveillance and monitoring that is affecting the national security. Pero Mr. Speaker, nag-i-insist pa rin ang OVP na dapat bigyan po sila. Mr. Speaker, meron po bang mga libreng sakay na gagawin natin sa West Philippine Sea o sa mga contested na mga isla? Tingin po natin, Mr. Speaker, wala naman eh. Kaya Mr. Speaker, still, hindi talaga justified na mabigyan ng confidential fund ang OVP. Sa plenary debates na pag-usapan din ang kontrobersyal na 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Puna ni Albay Representative Edsel Lagman, flawed at invalid o mali ang inisyong Special Allotment Release Order ng Department of Budget and Management sa OVP. Base sa SARO na may petsang December 13, 2022, kinuha ang 125 million pesos sa contingent fund ng Pangulo para magka-confidential funds ang OVP. Ayon kay Lagman, ang contingent fund ay hindi maaaring ibigay bilang confidential fund kung ang ahensya ay wala namang alokasyon na confidential fund noong 2022. Pinabulaanan naman ng OVP ang sinabi ni House Appropriations Committee Senior Vice Chairperson Stella Kimbo na naubos nila ang 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng 11 araw. The actual implementation is not 11 days, but it is 19 days. So, tama pala yung computation ng Makabayan, 19 days. So, it was obligated December 13, and then disbursed December 31. So walang pahinga, walang holiday, yung paggasta. Wala pa rin daw natatanggap na audit observation memorandum ang OVP tungkol sa confidential expenses, taliwas sa naunang sinabi ng Commission on Audit. Panawagan naman ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. We are asking to abolish this confidential funds. Actually, hindi lang po sa ahensya ng OVP. Gusto natin maging accountable din ang lahat ng ahensya na meron nito. At yung mga gustong kumuha pa nito, Mr. Speaker, dapat po talaga magkaroon ng pamamaraan na makita natin kung paano ito ginagastos. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa ibang balita, tinabla ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang babala ng China na iwasan daw nating maghanap ng gulo. Anya, sumasagot lamang ang Pilipinas sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Sa gitna ng pagdinig sa Senado kaugnay sa 229 billion pesos sa 2024 proposed budget ng Department of National Defense, bumwelta si DND Secretary Gilbert Teodoro sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry kahapon na wag daw maghanap ng gulo ang Pilipinas kaugnay sa issue ng Scarborough o Panatag Shoal. Kasunod yan ang pagputol ng Philippine Coast Guard sa floating barrier na inilatag ng China. Hindi po tayo nagpro-provoke sa kanila. Nagre-react lang tayo sa ginagawa po nila. So sila po nangunguna, sila po ang maharang ng ating mangingisda, sila po ang naglagay ng barrier doon sa Scarborough.
Kapag pinabayaan daw ang China, baka sakupin na rin nila pati ang Benham rice na nasa silangan ng Pilipinas. Nakikita natin, itong West Philippine Sea po ang focus. Pag hindi po natin pinatatag ang ating sandatahang lakas, baka naman po sa Philippine rice mangyari pag naunahan tayo. Sa ngayon, binabalanse pa rin daw ng gobyerno ang pagresolba sa issue. Mabuti rin naman na siyempre may takot ang tao dahil ayaw ng conflict. Baka ako rin naman, hindi naman ako walang takot. Ngunit meron mga aksyon ang China na hindi natin pwedeng palampasin. Kung hindi, tutuloy-tuloy ito at sisisihin tayo ng ating mga anak. Agad lumusot sa Senate Finance Committee ang hinihinging budget ng DND. Sa isang executive session naman, idinetalye kung magkano ang pondong idadagdag para sa AFP modernization, intelligence at confidential funds. Samantala, kahit bukas na ulit ang entrada ng Scarborough Shoal, nangangamba naman ang AFP Western Command na baka maglagay din ng floating barriers ang China sa Ayungin Shoal kung nasaan ang BRP Sierra Madre. Ilang ulit nang hineras ng China ang resupply vessels ng Pilipinas na pumupunta roon. If they do that in Ayungin, we also have to remove the barriers and we do not have to wait for the order of the President to remove that. Para maiwasan yan, plano ng Westcom na dalasan at damihan ng pagpapatrolya ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Malaking bagay din daw kung sasabayan ng mga Pilipinong mangingisda ang dami ng Chinese militia vessels tumatambay sa dagat na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sabi naman ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, pwedeng singilin ng Pilipinas ang China sa paulit-ulit nitong harassment. May karapatan daw tayong humingi ng danyo sa China sa pagkasira ng corals sa Rosal Reef at Sabina Shoal, kahit hindi na magsampa ng ikalawang arbitration case sa The Hague. The ruling of the tribunal stated that the entire Scarborough Shoal is a common fishing ground, no? And that includes the lagoon. What China is doing, they're allowing their own fishermen, Chinese fishermen, to enter the lagoon while preventing the Filipino fishermen from going inside. Una nang itinanggi ng China na sila ang nanira ng mga bahura. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Dalawang sama ng panahon ang binabantayan ngayon sa loob at labas ng bansa. Ang isa sa dalawang low-pressure area huling namataan sa layong 1,000 km silangan ng extreme northern Luzon. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Sa forecast ng Pag-asa, posible itong malusaw sa loob ng 24 na oras. Habang ang isa pang low-pressure area nasa labas pa ng PAR sa layong 2,140 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Wala pa itong direktang epekto sa bansa sa susunod na 2 araw. Pero pagsapit ng Sabado o Linggo, nakikitang papasok ng PAR ang LPA at posible itong maging bagyo. Dahil naman sa trough o extension ng LPA na nasa loob ng PAR, uulanin bukas ang Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Gayon din ang Davao Region at Masbate. Habagat naman ang magpapaulan bukas sa hilagang bahagi ng Palawan. Magiging maaliwalas naman ang panahon sa Metro Manila at natitira pang bahagi ng bansa. Pero posible ring umulan sa hapon at gabi dahil sa trough ng LPA at localized thunderstorms. 6 na araw ng hawak ng mga hacker ang website ng PhilHealth. Dahil po dyan, nadidelay ang paghatid ng serbisyo sa mga pasyente. Nasa frontline balitang yan si Brian Basa. May dialysis session bukas si James para sa kanyang stage 5 chronic kidney disease. Sagot ng PhilHealth ang 156 sessions niya sa isang taon. Pero bagsak pa rin ngayon ang electronic system ng State Health Insurer, kaya pahirap ang makita ang kanyang record. Dahil dito, hindi tiyak kung makakapag-claim siya ng libreng dialysis. Pag na-hospital kami, on the spot, kailangan yung PhilHealth namin. Paano ma-access yung data? Kung nahak pala, kung wala kang pera, paano na? Diba? Ang perang ipambabayad sana ni James ng mga gamot mukhang ipang-aabono pa niya sa pagpapadialysis kung hindi maaayos ang website bukas. Yung injections, yung mga maintenance sa dugo, yun, kailangan yun. Kasi pag wala rin yun, ganun, mamamatay ka rin kagad. So napaka-delikado ng sakit namin yun. Naunang sinabi ng PhilHealth na nitong Lunes maibabalik ang kanilang website matapos umunong ma-hack nung isang linggo hanggang sa i-adjust ang deadline ngayong araw. Pero hanggang ngayon, the site can't be reached pa rin.
Manual po yung ating pagpoproseso, unlike po dati na lahat ay nasa computer na, chine-check na rin po natin, pero ngayon po ay iisa-isahin natin ang claim na isasubmit para po ma-manual siya. Tapos later on, pag bumalik po ang system, ay saka pa lamang po siya may encode. Pero hindi lang mga pasyente ang nasa alanganin matapos ang system breach of PhilHealth. Maging ilang mga ospital, lalo na yung mga maliliit, nangangamba. Kung hindi raw kasi agad maayos ang problema, baka umabot sa puntong tanggihan muna nila ang mga benepisyaryo ng PhilHealth. Pangamba pa ng mga ospital, baka pasyente pa ang mag-abono. Ang problema, may nauna pang di nababayarang 27 billion pesos na utang ang PhilHealth. For the past 3 to 4 years, nahirapan na kami. Ang laki na nga ng pautang namin sa PhilHealth na hindi nila binabayaran. And then nadagdag pa yan. So baka ngayon, mangyari ay sumuko na itong mga ibang hospitals. Tiniyak naman ng PhilHealth na hindi mangyayari ang pinangangambahan ng mga pribadong ospital at mababayaran din ng state insurer ang kanilang pagkakautang. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Susunod, MTRCB, dinipensan sa Senado ang pinataw na suspensyon sa It's Showtime. Seguridad sa Socorro, Surigao del Norte, hinigpitan na bago ang pagdinig ng Senado kaugnay sa inirereklamong grupo. At Bureau of Immigration, gagamit na ng AI para mapabilis daw ang screening ng mga pasahero sa NAIA. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Nag-inhibit o hindi raw makikialam si MTRCB Chairperson Lala Soto sa mga reklamong kinakaharap ng mga noontime shows. At kasabay po niya, nagsorry na rin ng EAT kaugnay ng kontrobersyal na lubid joke. Nasa frontline balitang yan, Elaine Fulgencio. Additional job orders. Mismong si Move-in Television Review and Classification Board o MTRCB Chairperson Lala Soto ang sumagot sa mga isyong ibinabato sa kanila. Kasabay ito ng pagdinig kanina ng Senado para sa hinihiling nilang 130.6 million pesos na budget para sa susunod na taon. Kabilang sa mga kwenestyon ni Senator Jinggoy Estrada ang pagsuspinde ng MTRCB sa noontime program na It's Showtime. Okay, meron din po nagsasabi that the suspension of 12 airing days was too severe. Well, maybe some sectors. Can you enlighten this subcommittee? We consider other people's comments too. That is not the only comment that we receive. Saying that 12-day suspension is too much. There are also a lot who are saying that the show should be canceled or that the number of days should be extended. Sabi pa ni Soto, unanimous ang naging desisyon ng MTRCB tungkol dito. Bukod sa It's Showtime, nabanggit din sa pagdinigang lubid joke ni Joey De Leon sa noontime show na EAT sa isang episode nito noong September 23. Kabilang sa host ng EAT ang tatay ng MTRCB chief na si dating Senate President Tito Soto. In the interest of fairness and justice, Madam, there was also an issue, another program where your father is involved, yung EAT. After the host Wally Bayola used profane words in the noontime show, did you summon him? We sent them a notice to appear. Like I said, Mr. Chairman, I inhibited myself from participating in the adjudicating process. Nagsorry ng EAT sa MTRCB kaugnay ng lubid joke ni Joey. Sa ipinadala nilang sulat sa MTRCB, na-interpret daw ng ilang manonood na patungkol sa usapin ng suicide ang salitang lubid na iminungkahing sagot ni Joey sa tanong kaugnay sa mga bagay na isinusuot sa leeg. Pinagsisisihan at humihingi raw ng paumanhin ng buong pamunuan ng EAT sa mga naapektuhan ng naturang pahayag. Tinitiyak umano ng EAT na kaisa sila ng MTRCB sa pagsusulong ng responsableng panunood ng publiko. Wala pang desisyon ng MTRCB kaugnay sa issue. Sa huli, inaprobahan ng Senate Finance Subcommittee ang panukalang budget ng MTRCB kaya nakatakda na itong sumalang sa debate ng plenaryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Bantay sarado ng mga pulis ang bayan ng Socorro sa Surigao del Norte bago ang pagdinig ng Senado bukas kaugnay sa mga reklamo sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ang mga residente nangangambang may sumiklab na gulo. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles.
Masabi ko lang, yun na ang panahon nga kinarma siya ng Diyos. Yun ang totoo. So may karma pala yung ginawa niya. Walang pagdadalawang isip na binatikos ni Tatay Edgardo ang Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI at ang leader ng grupo na si J. Renz Quilaro o mas kilala sa tawag na Senyor Aguila. Masama pa rin ang loob ni Tatay nang magkasakit daw ang anak niya. Napabayaan kasi siya ng manugang ito na sumama sa grupo ni Senyor Aguila. Hindi na raw bumalik ang kanyang manugang na ipinakasal na pala ni Senyor Aguila sa ibang miyembro ng grupo. Bagamat hindi naging matipid si Tatay Edgardo sa pananalita, aminado siyang may pangamba ito sa katahimikan ng kanilang isla. Sir, natatakot ba kayo ngayon? Ano nararamdaman? Ay, siyempre naman. Marami namang mga sinasabi sa taga doon sa sa kapihan na hindi maganda. Simula ngayong araw, mas abala mga otoridad sa mas mahigpit na pagbabantay sa bayan ng Socorro sa bisperas ng Senate hearing kaugnay sa mga reklamo sa SBSI. Nagdagdag na ng tauhan ng Surigao del Norte Provincial Police Office at Socorro Municipal Police Station kanina. Sa checkpoint nga, isa-isang pinara para inspeksyonin ang mga sasakyan. Katuwang dyan ng PNP ang mga tauhan ng Philippine Army mula sa 30th Infantry Battalion. Naiintindihan naman daw ng ilang residente ang mas mahigpit na pagpapatupad ng checkpoint. Ang ilan sa kanila, aminadong natatakot sila sa mga posibleng mangyari. Natatakot din kasi baka anong gagawin nila. Okay lang po yung may checkpoint para po sa safety ng lungsod at saka kung ano man po mangyari sa kinabukasan. Sa ngayon, isinara sa mga hindi miyembro ng Socorro ang sitio Kapihan kung saan matatagpuan ang komunidad ng grupo. Kaya nang hihinayang ang mga guro ng Alternative Learning System o ALS ng DepEd Division of Siargao, Socorro East District na hindi muna makapagturo ng face-to-face classes sa sitio Kapihan. 300 mag-aaral daw sa elementarya at high school ang apektado. Bukas na magsisimula ang pagdinig ng Senado kaugnay sa mga isyong kinakaharap ng Socorro Bayanihan Services. Ayon sa LGU, nasa Maynila na ang leader ng SBSI na si Senyor Aguila para dumalo sa hearing pero wala pang kumpirmasyon dyan ang grupo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Tinanggi ni Mario Marcos na nagpakilalang pinsan ng Pangulo na sangkot siya sa anumang panloloko kaugnay ng reklamo ng ilang biktima umano ng investment scam. Wala raw katotohanan ng mga alegasyon dahil isa raw siyang lehitimong negosyante sa information technology industry. Tinanggi rin niyang nagpakilala siyang pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mayroon daw siyang larawan kasamang ilang miyembro ng pamilya Marcos at ilang VIPs dahil tumulong daw siya noon sa kampanya ng Pangulo. Pero hindi niya raw ginamit ang kanyang mga koneksyon para mang-scam. Hindi rin daw totoong sinabi niyang may halaga ang mga gintong barya na may nakaukit na mukha ng Pangulo. Inamin naman niyang nagkaroon siya ng kasong estafa noon pero dahil daw yan sa away sa negosyo. Hinala pa raw niya, gumaganti lamang ang mga sinampanya ng kaso noon. Handa raw siya makipag-usap sa Presidential Anti-Organized Crime Commission para linisin ang kanyang pangalan. Unang-una po, we are a legit company and we have our agreements and we have our transactions na ongoing. We will address that in a proper forum sa korte po kasi may na-file na pong kaso sa kanila and then we are waiting also the cases that they filed to me sa DOJ at para makapag-respond po rin pa kami. Susunod, batas na layong makalikha ng mas maraming trabaho nilagdaanan ng Pangulo. Artificial Intelligence or AI gagamitin rin sa mga paliparan. At tennis player Alex Ayala sigurado ng may maiuwing medalya mula sa Asian Games. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Artificial Intelligence or AI ang naisip na paraan ng Bureau of Immigration para mapabilis ang proseso at hindi na humaba ang pila sa mga immigration counters sa NAIA. Nasa frontline na balitang yan si Jenny Dongon. Sa haba ng pila sa immigration counters ng Ninoy Aquino International Airport, napapakamot-ulo na lang ang mga pasaherong palabas ng bansa. Katunayan, sa datos mismo ng Bureau of Immigration, dapat nasa 200 pasahero lang ang inaasikaso ng isang immigration officer kada araw. Pero ang nangyayari, umaabot ito ng hanggang 370 passengers.
Kaya kahit daw sundin ng BI ang 45-second rule nito na pagbusisi sa bawat pasahero, hahaba at hahaba pa rin daw ang pila. Ang solusyon nila, artificial intelligence o AI sa immigration counters. By using biometrics information from the passenger gathered by immigration or border control authorities even prior to departure. So pagdating ng pasahero sa airport, alam na natin kung papalabasin ba ito o hindi, papapasukin ba o hindi. Paliwanag ni Immigration Commissioner Norman Tansinco, magkakaroon ng data sharing ang BI sa ibang bansa. Para sa pagbili pa lang ng plane ticket ng pasahero, alam na agad ng AI kung tatanggapin sa bansang pupuntahan ng pasahero. Paliwanag naman ni Tansinco, hindi mawawala ng trabaho ang mga immigration officer. Kailangan pa rin daw sila para sa secondary verification. Layunin lang din ang paggamit ng AI na isulong ang contactless travel at tiyaking nakakahabol ang Pilipinas sa modernisasyon. 1940 pa kasi ang sinusunod na batas kaugnay ng pagsala sa mga biyahero. Lesser na yung interaction between the passenger and the immigration officer. So lesser na ang chance or opportunity for corruption. Wala nang discretion. Masosolve natin yung whatever complaints that we are hearing. Sang-ayon naman ang IT expert na nakausap ng News 5 sa paggamit ng AI sa mga paliparan. Hindi daw dapat matakot ang publiko sa teknolohiya dahil walang panghusga ang pagbusisi nito sa mga pasahero. Mawawala na yung mga problema na ang dahilan ay pagiging bias ng isang immigration officer sa tao. Kasi titignan niya yung itsura ng tao na mukhang walang pera to eh. So judgmental kasi yung tao. Ang AI walang ganong quality ang AI. So babasahin ng AI kung ano yung data na in-input sa kanya. Paalala lang ng eksperto, dahil isang developing technology ang AI, dapat siguraduhin ng gobyerno na updated at secured ang lahat ng datos na hawakan nito. Target ng BI na simulan ang paggamit ng AI, oras na may kabit na ang mga electronic gates at biometrics sa departure at arrival area sa third quarter ng 2024. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Trabaho para sa Bayan Act. Layo ng batas na ito na solusyonan ang issue sa labor market, skill mismatch at paglikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Inaasahang palalakasin din ito ang digitalization ng mga maliliit na negosyo. Lilikha rin ng National Master Plan para pataasin ang employment rate sa bansa. Kasama sa master plan ang pagbibigay ng incentives sa mga empleyado, reintegration para sa mga OFW at pagbibigay ng trabaho sa mga kabataan. Pangungunahan ito ng Trabaho para sa Bayan Interagency Council. Matatanda ang umakyat sa 4.5% nitong Hunyo ang unemployment rate sa bansa. Ibig sabihin, 2.3 milyong Pilipino ang walang trabaho. Sigurado pong madaragdagan ang medalya ng Pilipinas sa Asian Games. Yan ay matapos mag-qualify sa women's tennis semi si Alex Ayala. Nasa frontline balitang yan si Mati Bautista. Gagawa na naman ng kasaysayan si Pinay tennis ace Alex Ayala. Sigurado na kasing may masusungkit na medalya ang tennis prodigy matapos magwagi sa quarterfinals ng women's singles ng 2023 Asian Games. Na-sweep si Alex sa first set ng laban nila ng pambato ng Japan na si Kyoka Okamura, 6-0. Pero hindi na pinagbigyan ni Alex ang kalaban sa dalawang sunod na set. Nakuha niya ang second set 7-5 habang na-sweep niya ang huli 6-0. Nagawa ni Ayala ang comeback win sa kabila ng iniindang stomach issue at ngayon pasok na sa semis. Puputulin ni Alex ang 17-year medal drought ng Pilipinas sa Asian Games tennis. I think the adrenaline is pretty high right now. But overall, super happy to be able to overcome the adversities that came today. I think it took everything I had for today, and I couldn't have done it without the team, for sure. And without them cheering me on, it would have been even more difficult than it was.
Sigurado na ring may mga medalya mapambato natin sa wushu. Kabilang sa may assured medal sina Arnel Mandal na tinalo ang pambato ng Uzbekistan sa quarterfinals ng men's 56 kg division. Pasok din sa semi si Clemente Tabugara Jr. na nagtagumpay naman laban sa pambato ng Kazakhstan sa men's 65 kg division. Napilitan namang mag-withdraw ang isa pa sana nating pambato sa men's wushu na si Gideon Padua. Nagka-injury sa ilong si Padua sa laban kontra sa pambato ng Turkmenistan sa men's 60 kg division. Bigo naman si Marjilyn Didal na depensahan ang kanyang titulo sa women's street skateboarding. Nagtapos sa 8th place ng kompetisyon si Didal. Hindi nagtagumpay si Marjilyn sa ilan niyang sinubukang tricks. Lumaban sa finals ng kompetisyon si Marjilyn sa kabila ng iniinda niyang ankle injury. Nagbabalita mula sa frontline. Marty Bautista, News 5. Umakyat na sa gold medal round ang pambato ng Pilipinas para sa men's 56 kg wushu sanda sa Asian Games. Napataob kanina ni Arnel Mandal ang atleta mula sa Kyrgyzstan. Ibig sabihin, silver o gold ang posible niyang makuha. Sa kasalukuyan, 4 na ang bronze ng Pilipinas sa 27th place sa medal ranking. Abangan sa pabaong Pampa Good Night, kilalanin ng college student na sinishare ang blessing sa mga mahihirap. At Sandara Park at SB19 may patikim sa kanilang collab. Gento! Kento. Kento. Alam ko sa kanto. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Showbiz Tonight na tayo. Nakita na finally sina 21 Sandara Park at P-pop sensation na SB19. Lalo tuloy na excite ang fans nila sa kanilang upcoming collab. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. P-pop meets K-pop! Nagkita na finally in person sina former 21 members Sandara Park at ang SB19. Kumasa sila sa Festival Challenge ni Dara. Hindi lang yan, dahil nakisali na rin si Sandara sa famous Gento Fever. Base sa video at ilang photos, tila nasa recording studio sina Sandara at ang SB19. Kaya naman ang 18 at Dara Ling lalo pang na-excite. Last August lang nang i-reveal ni Sandara sa isang event na makikipag-collab siya sa SB19 ngayong Pasko. Wala pang ibang detalye sa kanilang collab project, kaya stay tuned muna mga kapatid. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. For the first time in forever, muling magbabalik sa bansa ang iconic show na Disney on Ice. Inanunsyo yan ng kanilang organizer sa isang event kanina kung saan present ang ilang Disney characters gaya ni Mickey Mouse. Swak ang pagbabalik ng Disney on Ice sa bansa sa darating na Pasko. Magtatagal ang show mula December 22 hanggang January 7. Sa October 15 naman isi-celebrate ng Disney ang kanilang 100th anniversary kaya lalo raw exciting ang pagbabalik ng Disney on Ice sa bansa. January 2020 pa o bago pumutok ang pandemic nang huling magkaroon o nagkaroon ng Disney on Ice show sa bansa. Nakipag-partner naman ulit ang PLDT sa Disney para sa kanilang 100 Years of Wonder celebration. So for PLDT Home subscribers, we have something very special for you. We're actually giving free tickets coming very, very soon. So talagang early Christmas for the family. You'll see some classic stories you've seen before. You'll see some new stories. So it'll be a show unlike anything you've seen before in Manila. We welcome all the different families in Manila, all the generations, to come and see the show together. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Jania Lupon. Happy Wednesday mga kapatid!
Para naman sa ating pabawang pampagood night, pinusuan online ang estudyante nagsishare ng kanyang mga blessing. Namimigay kasi siya ng libreng pagkain sa mga mahihirap sa Minglanilla, Cebu. Sideline ng college student na si Christian Gionzon ang pagtitinda ng fried chicken, lumpia, chicken pastil at marami pang iba. Sa kanyang food cart may nakapaskil na karatolang may nakasulat na kung gutom ka at walang pera, lapitan mo yung tindero, huwag kang mahiya. Ay, why not? Namimigay si Christian ng libreng pagkain kapag nakakota na siya sa pagtitinda. Sabi ng estudyante, alam niya ang pakiramdam ng walang pera at nagugutom. Kaya hanggat kaya niya, i-share niya sa iba ang kanyang blessings. Share your blessings. Sabi niya. Huwag pumiti ka. Ay, mas maganda kung ikaw ang mag-share. Mas yan marami po, kang blessing. Pag-iba, is malaki headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangkas magbalita. Sa ngalan ni Mayan Los Baños, ako po si Maricel Halili. Ako lang po si Edwin Gao. Magandang gabi.